Siguro may nag-recommend na sa inyo na gumamit ng gypsum board sa ceiling or sa dingding ng ating bahay. Maganda ba talaga ito? Mas makakamura ka ba pag ito ang ginamit mo? Tatagal ba ito sa paglipas ng panahon? Well, this video is all about gypsum board. So better na manood. Kung naghahanap kayo ng content all about house design and construction at nagdi-discuss ng iba't ibang materyales gaya ng video ito, better to subscribe dito sa ating channel. At huwag kalimutang i-click ang notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos. So, sa video ito, pag-uusapan natin ang iba't ibang mahalagang detalye all about gypsum boards. Di-discuss natin ang general characteristics at infos about this material, ang mga available na dimensions nito or sukat sa market, ang iba't ibang application nito, at pag-uusapan din natin ang mga advantages at mga issues na maaari mong ma-encounter pag ginamit mo itong materials ito compare sa ibang materials. So, if ready ka na, tara! Una, alamin mo muna natin kung ano ba ang isang gypsum board. Saan ba ito gawa? Well, ang isang gypsum per se ay isang crystalline mineral. So, ito ay natatagpuan naturally sa ating environment. Ito ay into crystalline form at nagiging parang white na chalk or chalky na materials. Hahaluan ng certain liquids and chemicals para mabuo ang gypsum core. Ito na yung main body ng isang gypsum board. So, aside from the gypsum core, meron itong paper veneer or matting. Yung gypsum core na sinabi natin kanina ay nakapalaman sa dalawang paper veneers or gawa sa papel na mga surfaces. Meron namang gawa sa fiberglass na veneer or surface, pero yung kadalasan nating nabibili is gawa lang talaga sa papel. So, again, ang isang typical na gypsum board ay merong gypsum core at napapalamanan ito ng dalawang paper veneer as surfaces. So, kung makakapunta kayo sa isang Home Depot na nagbebenta ng gypsum board, mapapansin nyo na para itong singlaki ng isang plywood, which is 1.2 by 2.4 meters ang dimension. Same din ito na dimension sa isang paisim board. Well, ang common na kapal nito or thickness naman ay merong 1/4 inch na kapal, meron ding 3/8 inch ang thickness, at yung pinaka-common sa lahat ng thickness or yung pinaka-available ay yung 1/2 inch na thickness ng isang gypsum board. From a board, meron tayong tinatawag na gypsum ceiling tiles. Ito naman may karaniwang dimension na 0.6 meters by 0.6 meters. So, ito yung square type. Ding mga ceiling boards na gypsum na rectangular naman in shape. Ito ay may sukat na 1.2 by 0.6 meters naman. I-check mo online or sa ibang retailers, mapapansin mo na ang presyo ay naglalaro between 600 pesos to 800 pesos per board or yung kasing laki ng isang plywood. Well, depende siguro yung presyo sa thickness na available. Ang some infos about gypsum board, mga dimensions or sukat nito at kung magkano ito na binibenta. After nating ma-discuss ang mga information na yon, now pag-usapan naman natin ang general application ng isang gypsum board. So basically, ang pinaka-common application ng isang gypsum board sa ating bahay ay mostly pang drywall or pang pader or pang ceiling or pang kisame. So una, pag-usapan natin ang paggamit nito as drywall. But first, ano nga ba ang isang drywall? Well, tinatawag itong drywall dahil hindi gumagamit ng wet cement or concrete mortar sa pagtatayo ng isang partition or sa wall. Kasi, di ba, kung gagamit ka ng hollow blocks or semento, kailangan mo ng tubig para haluin yung cement to form concrete or mortar para itayo nga yung pader na yon. So, walang tubig, kaya dry wall ang tawag doon. And instead of mortar and hollow blocks, ang drywall ay consist of wooden or metal frames na space at 0.4 or 0.6 meters apart. Well, ganun yung spacing kasi nga 'di ba yung mismong gypsum board ay may sukat na 1.2 by 2.4 meters. So yung 0.4 at saka yung 0.6 ay divisible. So ito yung dapat yung sukat or distance ng mga studs para doon umiksakto na i-screw or i-install yung ating mga gypsum boards. Drywall ay ideally and standard naman na dapat double walling ito or yung dalawang gypsum board ay magka-install sa
opposite sides. Isa sa interior face, isa naman sa exterior face. So, yun, double walling. So, dahil double walling nga, preferred din na lagyan ng insulation yung gitna para sa heat and sound reduction. Well, kinakabit ang mga gypsum board through gypsum screw or yung intended talaga na screw para sa mga gypsum boards. Ang mga joints naman nito or dugtungan ay nilalagyan ng mesh tape or joint tape at nilalagyan ng filler para matabunan yun ngang mga gaps or mga linya sa joint nila. Tapos itong i-flatten or iliha ay pwede na mag-proceed sa paglalagay ng primer at mga top coats para sa mga dry walls na ito. Pwede rin mag-apply ng skim coat kung talagang gusto mong ma-achieve yung very smooth finish sa isang gypsum board or yung drywall natin. So, yun yung pang pader. In terms naman of ceiling installation, ito ay usually kinakabit din sa mga metallic frames gaya ng carrying channel, fairing, at mga suspension rods. We will have a separate discussion about suspended ceiling design naman para mas ma-discuss natin ng detalye sa klase ng ceiling na ito. Kaya abang-abang na lang. After natin ma-discuss ang general info at mga application ng gypsum board, pag-usapan naman natin ang mga advantages at mga issues na maaari mong ma-encounter sa paggamit ng materials na ito. At ating isa-isahin. So now we will talk about its advantages. Ano nga ba ang kagandahan ng paggamit ng materials na ito? Tara. Unang advantage, ang workability. Generally, ang materials na ito ay madaling i-install. Siyempre, sa drywall, kailangan mo lang itong gamitan ng screw para ma-install at syempre yung mga metal studs natin, no? Unlike sa isang semento or CHB na kailangan pang mag-pile ng blocks at magmasa ng mortar at finishing ng plaster. So, again, faster installation. Pa sa kagandahan nito ay madali itong i-cut using lamang like cutter or utility knives or iba pang mga industrial cutter. So, hindi ito mahirap i-cut. With that, madali itong butasan, especially kung mag-i-install ka na ng mga saksakan or mga switch at iba pang mga electric layouts doon sa ating pader. Well, ganun din sa ceiling application ito, no? Madali itong butasan for the lighting fixtures na mailagay. Ding gypsum board na tinatawag na perforated or yung may butas na. Usually for ceiling application, gaya ng ganitong board. In terms sa flexibility, sa design, yung mas maninipis na gypsum board ay pwede mo namang i-bend to have that curving design sa ceiling or kahit dun sa mismong pader. Isa pa sa kagandahan ng paggamit ng gypsum board ay meron itong readily smooth finish. Unlike nga sa isang plywood na may haspe or may wooden texture pa yung kanyang surface o sa isang piping board na medyo magaspang yung kanyang surface, no? Ang isang gypsum board ay merong smoother na surface area. O masasabi nating mas makinis ito compare sa dalawang materials na kinumpara natin. So with that, if i-fix mo lang yung joints niya, well, readily, pwede ka nang mag-apply ng primer at ng pintura. But again, kung gusto mo talaga ng smoother finish ang isang drywall, pwede kang gumamit ng skim coat para ito ma-achieve niyo yung smooth finish na sinasabi natin. Kung mong mag-skim coat ay pwede mo na ring applyan ng primer at top coat. So, yung mga pintura na trip mo. Namang nabibili ring isang gypsum board or tiles na mayroong PVC laminate. Ibig sabihin yung finish niya ay may design na. So, iba't ibang texture or design pero makinis pa rin. So, no need na for pintura. Kasan ang mga PVC coated na mga gypsum board ay ginagamit sa ceiling application. Advantage nito ay ang pagiging lightweight. Kung dadalawang isip kang gumamit ng mga hollow blocks or concrete para sa interior partition ng iyong bahay kasi nabibigatan ka, well, might as well consider drywall using gypsum board. Again, mas lightweight ito, kaya hindi nakakadagdag ng structural load sa structure ng iyong bahay. Ito sa mga areas na nakakaranas ng lindol. If worried ka about structural load sa iyong bahay, well, better use these lighter materials. Ito nga ang
gypsum board. Sa unique characteristic ng material na ito ay ang pagiging sound absorbent. May nakikita kayong ganitong style ng kisame. Ito ang tinatawag na acoustic gypsum board. Kaya ito ay isang perforated type ng gypsum board kung saan ina-absorb nito yung sound. Meaning hindi nagba-bounce yung noise. Kaya nire-reduce nito ang noise production sa isang area. That's why if you want to reduce the noise or ingay sa isang room, pwede kang gumamit ng isang gypsum board na ceiling. Ito rin ay consider as termite resistant. So kung nag-aalala ka about sa mga anay, well, kung gamit mo to, well, less worry ka na dito. Syempre, ito ay fire resistant din. May mga boards na may tinatawag tayong fire rated na mga gypsum board. So, again, hindi ito madaling magliyab. Kaya, less worried ka again sa sunog. So, yun ang ilan sa mga advantages ng paggamit ng isang gypsum board. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mga issues or mga hindi kagandahan kung gagamit ka sa materials na ito. Habang mga issue na ma-expect mo dito. Tara, isa-isahin din natin. Una, ang availability. Hindi ka basta-basta makakabili ng isang gypsum board dahil hindi ito readily available sa mga hardware or sa mga Home Depot. Di gaya ng plywood at saka piping board. Actually, nabibili ito sa mga supplier, sa malalaking tindahan or sa online lang. Again, hindi ito widely available. And it is also known to be less durable. Sabing meron itong lesser impact resistant compare sa isang plywood at isang piping board. Ibig sabihin, ito ay madaling mag-crack or mabutas kung tatamaan ng isang matigas na bagay. Kung suntukin mo to ay talagang mabubutas ito ng madali. Isa rin sa major issue nito ay ang pagiging prone sa water damage. Ibig sabihin, pag na-expose ito sa tubig, especially yung mga tulo galing sa bubong, ay nagsasag ito or lumulundo. Dahil nga, one, water absorbent ang core nito. At dahil gawa lang sa papel, usually ang veneer nito, yung surface, ay prone talaga ito sa water damage. Iwasang may direct exposure nito sa tubig. Meron naman tayong moisture resistant mga boards. Ito ay karaniwang merong PVC na veneer or fiberglass which are more water resistant. Ay ginagamit sa banyo or sa mga area kung saan merong exposure sa moisture. But ang common na gypsum board na merong ang paper veneer ay hindi ka ganon ka water resistant. Again, prone to water damage. So, with that, masasabi natin hindi ito applicable pang exterior na siding o hindi natin pwedeng gamitin sa labas. Kasi nga baka mabasa ng ulan. And lastly, gaya ng isang plywood at isang piping board, tendency ding magkaroon ng joint cracks ang isang gypsum board. Yung nagkakaroon ng cracks sa joint o yung mga dugtungan. Kasi maybe hindi maayos na nakabit yung joint tapes at yung filler doon. Kaya nagkakaroon ng cracks doon. Yun ang ilan sa mga issues or hindi kagandahan sa paggamit ng isang gypsum board. Yun yung mga general infos and details about gypsum boards at ang kanyang mga advantage at disadvantages. So sana nakatulong ang video ito para maliwanagan ka all about this material. Anyway, kung may katanungan pa about this content or related sa ating topic, please put down your questions or your opinions below the comments. Meron pa tayong iba't ibang discussion all about different materials sa ating channel, kaya huwag kalimutang mag-subscribe. Huwag din kalimutang mag-like at i-share naman ang video ito. Again, ito ulit ang iyong Kuya Architect. Salamat sa panonood and see you sa ating next video. Bye!